Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Isa pong masayang araw ng mga nanay. Happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga kapwa nanay. Sa lahat ng ating mga lola na naging nanay din. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon dahil hanggang sa mga sandali pong ito ay nandito pa po tayo. Kasama pa po ang ating mga pamilya. Kaya magbunyi po tayo ng mga nanay, mga lula dyan. Magbunyi po tayo sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti sa lahat po ng mga nanay. Doon po sa mga tatay na nanay na, yan, yung mga wala ng kapartner sa buhay, sila na yung nanay. Isa pong magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos dahil napapagtagumpayan nyo rin po yung duty nyo na kayo na yung nanay, kayo pa yung tatay. Yan. Yan po talaga mga kaibigan, ang buhay ng tao sa mundo. May kanya-kanya po tayong duty. At congratulations talaga sa mga nanay kasi ang mga nanay yan po yung trabaho na walang sahod, walang day off. At ang nanay pa ang nagbibigay sa mga pamilya. Ano po? Pero magpaganon pa man, ang mga nanay na patuloy na nag-duty sa family, yan po ay ministry sa Panginoon. Kaya huwag po tayo magsasawa hanggang sa mga huling panahon ng ating buhay. Ang mahalaga po doon, naranasan po natin lahat kung paano po ang buhay ng isang nanay. Hindi na natin pinag-uusapan dito yung mahirap dahil talagang tayo po bago pa nag-asawa naiintindihan na po natin yung sitwasyon na ating haharapin. Hindi po lahat ay sarap, kundi talagang andyan po yung mga pagsubok, mga kahirapan, mga sakit karamdaman ng mga anak. Andyan yung pagtatalo-talo ng mag-asawa. Andyan yung mga away-bati. Andyan yung mga hiwalay. Tapos magsasama ulit. Kasama po yan. Andyan yung panguhusga. Andyan yung pangungutang. Andyan yung paggawa ng mga diskarte. Kasi ang nanay talaga ay madiskarte yan. Kaya lang, sa gitna ng mga paghihirap at sakripisyo ng isang nanay, alam niyo mga kaibigan, no? Nakakalungkot lang isipin na may mga magulang na sa gitna ng sakripisyo sa mga anak ay andun yung mga anak na nakukuha pa silang lapas tanganin. Talagang nakalagay naman po yan sa Biblia. Darating ang mga panahon na ang mga anak ay magiging lapastangan. Kaya nga po, kailangan talaga natin ang salita ng Panginoon para ipaunawa ng Diyos sa bawat isa, mula sa magulang sa mga anak. Ipaunawa ng Diyos ang tama. Yan mga kaibigan, tayo po ay adobo ng chicken. Yan, ginisa ko po muna sa mantika at bawang sibuyas ang ating manok o chicken. Sa Tagalog ay manik. Ay mga kaibigan, tawa na lang po tayo. Sa Tagalog ay manik. Ang manik na nangitlig. Yan po. Ano po muna natin yan kasi luto po muna natin yan sandali. Tatakpan ko po muna. Kayaan ko lang muna siya dyan na maluto ng konti. Lalabas yung mga sabaw bago po natin lagyan ng pangpalasa. Kamusta po ang mga nanay sa panahong ito? Kaya pa ba? Kaya pa ba mga nanay? Kakayanin po natin sa awat habag, patnubay, gabay ng ating Diyos. Dahil ang nanay po ay talagang no retreat, no surrender. Gaya po yan ng isang sundalo na habang nasusugatan ilalong tumatapang at lumalaban. Bakit nga ba lumalaban?
ang isang nanay. Wala pong ibang dahilan doon, mga kaibigan. Kaya lumalaban ang isang nanay dahil po sa mga anak. Yan ang katotohanan dyan. Mahirap mawala ng nanay ang isang tahanan. Kaya ang mga nanay ay patuloy na lumalaban kahit anong mangyari. Alam niyo po yung yung inahing manok, kapag nararamdaman niya na meron ng lawin aali-aligid sa palibot ng area na naroon sila, ang inahing manok ay tinatawag na yung kanyang mga sisiw. Dahil yung mga sisiw, hindi pa kaya magipaglaban yun sa sa lawin. Kaya ang inahing manok, itinatago niya. Tinatago niya sa loob ng kanyang mga pakpak lahat ng sisiw. Tapos pinapakita ng inahing manok yung kanyang paninindigan, yung tapang niya, di ba? Tumataas yung balahibo sa may liig. Gusto niya iparating yung mensahe sa lawin na kahit anong mangyari, ipaglalaban ko ang aking mga sisiw. Yan. Ganyan po yung mga magulang na gaya ng isang nanay. Kahit anong mangyari, walang bitawan, walang iwanan. Ipaglalaban ng isang nanay ang pamilya hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Kahit pa yan magkautang-utang na, kahit pa yan suguri na ng mga pinagkakautangan dahil minsan hindi na makabayad dahil sa dami ng gastusin. Pero ang nanay, kahit sampalin pa yan ang kahiyan, kahit sirain pa ang dignidad dyan, still, nagpapakananay pa rin. Kaya sana mga kaibigan, sa mga anak, sana makita nila yung sakripisyo ng isang ina. Sana yung mga anak makita nila yung pagod, yung hinarap na pagsubok ng isang ina. Andyan yung libaki ng mga tao dahil walang-wala ang isang magulang. Andyan yung pagkaisahan. Ang dami pong hindi po lahat ay masaya ang pinagdadaanan ng isang ina. Kahit gustong-gusto mo nang maupo, gusto mo nang mahiga, gusto mo nang matulog, pero hindi mo magawa. Bakit? Kasi i-ready mo na naman yung pangailangan ng mga pamilya sa kinabukasan. Ngayong araw po, uso pa ang mga plancha-plancha. So, ipagpa-plancha mo, paglalaba mo, ipaglilinis mo ng bahay. At hindi ka matutulog hanggat hindi dumarating yung mga anak. Ganyan po ang ganyan po ang nanay. At tayong mga nanay, alam na alam natin at kilalang kilala natin kung sino ang unang pumasok sa loob ng bahay, kung sino ang nagbukas ng gate, kung sino ang naglalakad sa sala. Kahit tayo po ay nasa kwarto lang, pero bukas ang ating mga pintuan. Kasi pinakikinggan natin kung andyan na ang ating mga anak, kung dumating na ba sila. At ang nanay po yan ay hindi po yan natutulog hanggat hindi kumpleto ang pamilya, hanggat hindi dumarating yung mga pamilya. Yung mga tatay, sorry mga tatay, kasi may mga tatay na pagdikit ng likod sa higaan, tulog na. Hindi na nila inaalala kung anong oras darating yung anak, kung saan na ba yung mga anak. Kaya ang isang ina ay hindi ko yan matutulog. At kapag wala pang mga anak, ay galit na galit yan. Naku, dumating ka lang, umuwi ka lang, makatikim ka. Pero pag narinig na po natin, ay andyan na sila. Ang ginagawa natin ay nagpipray at nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi, makauwi na. Hindi po ba? Ganon mga kaibigan. May mga nanay naman na kagaya ko na marami akong sermon sa aking mga anak. Marami akong paalala at sana sa panahon ito, yung panahon ng ating sermon sa kanila,
Sana nga ay maunawaan na nila kasi mga nanay na rin sila at mga tatay na rin sa panahon nito. Na ay, ganun pala. Dahil ang mga nanay, matindi po yan ang pag-iingat sa mga anak. Hindi pwedeng lapitan ng lamok yan o ng langgam. Hindi pwedeng masaktan yan. Hindi pwedeng madapa yan hanggat maaari. Talagang yung gabay natin nandoon lang. Kaya mga kaibigan, lagyan ko po muna ng sabaw ang adobo kasi kailangan po talaga ang sabaw. Kailangan po masabaw ang aming adobo dahil ang mga pamilya ay nangailangan ng sabaw lalo na magpapa-breastfeed. Tama lang yung alat mga kapatid. Tamang-tama lang yung kanyang lasa. Tapos lagyan po natin ng konting pang masarap. Ako po ay hanggang lasa-lasa lang talaga kasi hindi po ako kumakain ng manok. Lalo na nung ako ay nagkaroon ng diferensya sa katawan na hindi pwede ang manok. Not sponsored mga kaibigan yung ating nilagay ng mga pampasarap. Ayan. Maya na po natin ilagay ang patatas. Meron pong patatas yan. Uy, ano yun? May nagpupukpok. Ayan, lagyan natin ulit para pag-aano po yan. Matutuyo pa yan. Maya-maya ilalagay natin ang patatas. Yun, balikan po natin ang buhay ng mga nanay. Talagang matindi po ang pinagdadaanan ng mga nanay kasi kahit may sakit yan, kahit may sama ang pakiramdam yan, pero hindi pwedeng magkasakit. Bawal magkasakit ang mga nanay. Bawal ding mapagod. Bawal ding matulog, lalo na kung ang mga anak ay baby pa. Walang tulugan yan hanggat ang baby ay gising. Gising din po yan ang nanay. Lalo na yung mga baby, hindi pa nila alam kung ano yung masakit, hindi nila alam kung ano yung nararamdaman. Kumbaga hindi pa nila masabi dahil hindi pa nagsasalita, di po ba? Ang mga nanay, ano yan parang mga manghuhula. Kahit walang sinasabi yung baby na kanyang nararamdaman, magaling manghula ang mga nanay. Yan po yung wisdom na binibigay ng Diyos sa isang nanay. Nalalaman, nararamdaman ng isang nanay yung kalagayan o nararamdaman ng kanyang anak. Ganyan po katindi yung kapangyarihan ng Diyos na binigay sa mga nanay. Na kahit hindi pa nagsasalita ang anak ay nahuhulaan o nalalaman ng isang ina yung nararamdaman ng kanyang anak. Bawal matulog dahil baka kagatin ng ng mga insekto. Yung nanay, yan, tawag dito, composer yan. Nakakagawa ang mga nanay ng mga sariling kanta, sariling tono. At ang mga nanay na dati hindi marunong sumayaw ay natututong sumayaw. At napakapalad ng mga anak dahil ang nanay nila ang unang-unang nakasayaw nila. Ang nanay nila ang madalas na nagtuturo ng tawag dito, yung mga close open, twinkle eyes, papa, mama, at ang mga nanay ang nagtsatsaga kapag nagsisimula ng humakbang ang mga anak. Ang mga nanay na halos hindi na makapagsuklay kung minsan dahil wala ng oras sa sarili. Kaya dapat ang mga anak makita nila yung mga sakripisyo ng kanilang mga nanay sa kanila.
Yung mga anak kasi na, natural lang yun. Naalagaan niya ang mga anak niya kasi siya ang nanay. Yes, natural po yun. Isa pong obligasyon yun na sinabi ng Panginoon sa mga magulang. Pero, hindi natural na lapastanganin ng mga anak ang mga magulang, lalo na po ang mga nanay na nagsakripisyo. Yung mga nanay na hindi maintindihan kung ano ang kakainin kapag naglilihi. Mga nanay na hindi alam kung paano iayos ang katawan kapag buntis na, kapag malaki na ang tiyan. Mga nanay na kahit buntis na at malaki na ang tiyan, nagtatrabaho pa din. Dapat maunawaan ng mga anak yon yung sacrifices ng isang ina. Kaya hindi sa lahat ng panahon na Mother's Day ay masaya ang lahat ng mga nanay. May mga nanay dyan na iniwan na ng mga anak, na hindi na nalingon, na hindi na naalala. May mga nanay dyan na nag-iisa na lang at hindi na naalala ng kanyang mga anak. Yung pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ng isang ina, ay may mga anak din talaga na nakakalimot sa mga ulirang ina. Hindi po kasalanan ng magulang yung kung bakit mahirap. Dahil ako, ang alam ko, walang magulang na nais ay mag-stay sa kahirapan. Ngunit, sadyang mailap kung minsan ang tadhana na kahit anuman ang gawing pagsusumikap ng isang ina o ng ama at ina ay talagang hanggang doon na lang. Kaya sa mga anak, dapat tulungan na ang sarili. Hindi yung kasi mahirap lang kami kaya ganun ang buhay. Kung mahirap man ang sitwasyon na nakagisnan, dapat ang isang anak ay mangarap na hindi na mangyari pa sa kanya yung kahirapan na dinanas niya at dinanas ng kanyang mga magulang. Huwag po nating sisihin ng ating mga magulang kung naghihirap hanggang ngayon ang sitwasyon ng buhay. Kapag ang mga anak ay may kaisipan na, may lakas na, may sarili ng diskarte sa buhay, dapat tulungan niya ang kanyang sarili. Kasi hindi naman pwede na yung uugod-ugod na ang mga magulang, uugod-ugod na ang nanay pa rin at tatay ang bibigay ng pagkain sa mga anak. Nag-asawa na at lahat-lahat, nagkaapo na, ay umaasa pa rin sa mga magulang. At yan po ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ng isang ina. Kapag nakikita ng isang ina na hindi umuunlad ang sitwasyon ng mga anak. Kung alam lang ng mga anak yung damdamin ng isang ina doon sa panahon na nakikita niya na kabiguan ang nangyayari. Kaya mga kaibigan, salamat sa Diyos kasi may isang araw na ibinigay ang mundong ito para sa isang ina. At next month ay para naman sa ama. Ngunit hindi lang po natin gawin na yung yearly, maalala natin ang ating mga nanay. Yearly, matawagan natin ang ating nanay. Yearly, mai-text, mai-message ang isang nanay. Sana po, araw-araw. Kumustahin niyo ang inyong mga magulang, lalo na yung hindi niyo kasama ang inyong mga magulang. Alamin niyo po kung anong kalagayan, mga anak. Alamin niyo kung anong kalagayan. Baka tahimik lang. Pero marami na palang sitwasyon na mahirap. May mga magulang kasi, no, na hindi nagsasabi ng kalagayan sa mga anak. Na nahimik lang. Nagtitiis. Grabe yung nangyayari sa isang magulang. Meron din po akong alam ng mga magulang na iniwan ng mga anak. Maayos ang buhay ng mga anak, pero ang mga magulang naiwan. Nandoon na parang kinulong lang, nagkulong lang ng parang ilang di pa. Tapos ang dingding ay dahon ng nyog na hindi naman ginawang yung inaano kasi yun, nilalala yun. Tawag namin doon, salirang.
Kundi dahon lang, nilagyan ng kahoy na poste, tinali yung dahon doon. Tapos, ang sahig ay buhangin. Yung kaya lang naabutin yung kaldero, doon na rin ang CR. Halos hindi na naliligo. Ay, grabe. Parang hindi ko maubos maisip na bakit gano'n. Samantalang nung mga panahon na malalakas pa ang mga matatanda na yon ay ginawa talaga lahat ng paraan para makapagpaaral ng anak at naging professional naman. Pero at the end, pinabayaan po. Kaya alam niyo mga nanay, lalo na sa mga bata pang mga nanay ngayon, dahil ako ay 61 na. Lagi kong sinasabi, mga magulang, nanay at tatay, sikapin na magkaroon ng sariling bahay. Kasi may mga kwento rin ng buhay. Ito, practical na ito mga kaibigan ha, sa mga anak na nakikinig. May mga sitwasyon po ng buhay na mababait ang mga anak kasi naiayos ng mga magulang ang pagtuturo. Ang problema ngayon, pag nagkaasawa, iba rin yung nakagisna ng mga manugang na sitwasyon ng buhay. Kaya mas nangingibabaw yung pagkikinig, paniniwala, pagpapahalaga at pagmamahal ng mga anak sa kanilang mga asawa. At ang mga magulang nila ay hindi na nila masyadong inaalala. Yan po yung malungkot na bahagi ng buhay ng isang magulang. Na kapag nagkaroon ka ng manugang na hindi marunong magmahal sa mga biyanan, yan na po ang pinakamalungkot na bahagi ng isang nanay o isang tatay o isang magulang. Napakadami ko na po nasaksihan. Ang ganda ng buhay ng mga anak, pero yung mga magulang ay halos mamalimos sa mga kamag-anak. Dahil may mga asawa, vice versa, babae o lalaki, manugang na babae o manugang na lalaki, meron pong mga manugang na ayaw pabigyan sa mga asawa nila ang kanilang mga sariling magulang. Pinagdadamutan nila. Pasensya na po kung ako ay straight magsalita. Pero yan po ang katotohanan. Dahil naranasan din po yan ng aking mga magulang. Masakit pag nakikita ang isang ina na umiiyak, nananaghoy. Dahil sa sama ng kalooban. Kaya kami man ay humiling talaga sa Panginoon ng sariling bahay. Dahil kahit anuman ang mangyari, at least may bahay kaming mag-asawa at hindi po kami makikitira sa aming mga anak. Sa ngayon po ay isa po ako sa mapalad na nanay, mapalad na lola. Dahil ang aking mga manugang ay mababait ang aking mga manugang, wala akong problema. Pero mas maganda pa rin po yung may sarili tayong tahanan o tirahan. Di baling manirahan sa atin ang ating mga anak. Huwag lang tayo ng mga magulang ang titira sa ating mga anak. Dahil kung minsan walang problema sa ating mga anak, mahal tayo ng mga anak natin. Kaya lang, hindi po kasi natin anak na totoo o hindi nanggaling sa ating sinapupunan yung ating mga manugang. Kaya hindi po natin mataros o matarok yung kanilang damdamin. Kudos din sa mga manugang na mapagmahal sa mga biyanan. Pero yun ay bilang na bilang po yan. At isa po ako dyan sa nakatagpo ng mga manugang na matitino, mababait. Pero hindi ko naman po sila inaabuso sa kanilang kabaitan. Dahil ako po yung uri ng isang nanay na kapag nagkapamilya ng aking mga anak, ayaw ko pong mang-istorbo sa kanila. Bahala na ang Panginoon at habag ng Diyos sa buhay ng mga magulang. Kaya sa mga nanay na may mga kalungkutan sa araw na to, na bigla niyong maalala ang inyong mga anak,
manalangin na lang po mga nanay. Kasi sa pamagitan po ng pananalangin, diyan lang po sumasaya at nagagamot ang ating mga damdamin na nasasaktan. Yung aking nanay nung nabubuhay pa, hanggang sa nawala na lang ang buhay, hindi ko po nakita na sumaya yon. Dahil sa sitwasyon na may mga anak siya na kontrolado ng mga asawa. Kontrolado. At ako na may nagtataka, bakit kaya may mga anak na nagpapakontrol sa asawa kahit mali, di po ba? Yan, nagsisirmo na si Lola Inday. Bakit kailangan kontrolin o magpakontrol ng isang anak, mapababae, mapalalaki sa mga asawa kung mali naman ang kanilang tuntunin? Sabi nung isang anak ng kapatiran, kasi tita, sabi niya, kapag tumulong ako sa aking mga magulang, hihiwalayan niya ako. O di po ba? At yan na po ang sitwasyon na mahirap. Papipiliin ka, magulang mo, nanay mo, o ako? Yan na po yung mahirap. Isa lang po ang masasabi ko dyan, hindi mahal ng babae o isang lalaki ang kanyang asawa. Bakit? Kasi hindi niya kayang mahalin ang kanyang mga biyanan. May may partida, tawag dito. May kontrata. Pinapipili, magulang o asawa. Ako mga kaibigan, iba ako Sa simula pa lang, hindi ko pa naririnig yung word na yan. At salamat sa Diyos, hindi ko narinig. Kahit hindi ko po naririnig, pero pinapakita ko talaga sa aking asawa na ang mahalaga sa akin, mga magulang ko, mga kapatid ko, pamilya ko. Para matuto din siyang magpahalaga sa aking pamilya. Hindi po pwedeng bigyan tayo ng kontrata ng ating mga asawa sa ating pagmamahal sa ating mga magulang. Ano yun? Kahit sinasabi ng Panginoon na, yung mga babae at lalaki na nag-asawa, iwanan nila ang kanilang mga magulang at sila ay mamumuhay ng kanilang sarili, magbibuild ng sarili nilang buhay. Ang sinasabi lang po ng Panginoon doon, mag-build ng sariling buhay. Hindi po sinabi ng Panginoon doon, limutin nyo ang inyong mga magulang, kalimutan nyo, burahin nyo sa inyong puso't isipan. Di ba ibinalik ng Diyos, mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Dahil ako may pangako, pagpapala at mahabang buhay. Yun po ang sikreto doon. Kung gusto ng mga anak na sila pagpalain, matuto silang gumalang sa kanilang mga magulang. Kaya mali po yung pagkaunawa ng mga anak na, sabi kasi ni Lord iwanan. Yes, talagang iiwan nyo ang inyong mga magulang kasi nga bubukod kayo. Magbibuild kayo ng sarili nyong buhay. Malalaman nyo kung anong wala. Walang asin, walang sibuyas, bawang. At kayo ang bibili. Kasi pag nasa magulang lang kayo, hindi nyo na po problemahin ng mantika, toyo, asin, bawang. Kasi lagi namang meron sa kusina, ang kusina ni nanay, di ba? Ngayon, ang mga anak kapag nagbukod na, malalaman na nila yung bala. Ay, kailangan na pala nilang magbayad ng sariling bills. Kailangan na pala nilang magtipid. Kasi hanggat ang mga anak ay nasa magulang, lalo na yung mga magulang na may kakayanan, ibali-bali lang yan. Pero mga anak, hindi sinabi ng Diyos, nakalimutan nyo at i-disrespect nyo ang inyong mga magulang. Doon sa word na sa Efeso na igalang nyo yung mga magulang, nakalakip po doon, kasama doon yung respeto. Yung pagmamahal, yung pag-aaruga, yung paglingap doon sa panahon na hindi na nila kaya. Dahil once na pinabayaan nyo ang inyong mga magulang, isa pong malaking kasalanan din sa Diyos at wala rin kayo makakamtan na biyaya ng tuloy-tuloy kasi hindi mababago ang salita ng Panginoon. Yung word ng Diyos na sinasabi niyang pagpapalain niya ang buhay ng mga anak hanggang sa ika-4 ba yun generation at pahabain ang buhay.
Alam niyo mga kaibigan, isa po ako sa mapalad eh. Hanggang ngayon buhay ako, mga magulang ko wala na. Bakit? Kasi sa harapan ni Lord, nakita din niya yung pagiging mabuti kong anak. Na kahit walang-wala ako, kahit 5 walang-wala na ako, pag ang magulang ko, kapag ang nanay ko ay bumubulong-bulong na sa telepono, alerto na po ako yun. Gagawa ko at gagawa ng paraan para mapadalhan ang nanay ko. Ganon dapat ang mga anak. Kahit anong mangyari, walang iwanan. At dyan sa mga manugang, nako, na pinapipili ang mga asawa kung sinong mahalaga, nanay, magulang o siya. Para po sa akin, ang masasabi ko, walang kwenta yung mga ganyang klaseng tao na pinapipili ang kanilang mga asawa kung magulang o siya. Kung akong anak, siyempre pipiliin ko yung magulang ko. Dahil doon pa lang sa salitang ganon, wala na pong kwenta yung ugaling yun. Depende po kung ang magulang talaga ay masamang masama. Hindi pa rin siya pwedeng kalimutan o i-disrespect dahil walang sinabi ang Diyos na yung mga bubuting magulang lang ang irespeto nyo, kundi lahat ng uri ng magulang. Kahit anong sama na mga kaibigan ng isang magulang, sana ang mga anak huwag nilang i-disrespect. At kung nakikita na ang mga magulang kahit hindi sila naging mabuting magulang, kapag nakikita na ang kalagayan, naghihirap na ngailangan ng kalinga ng anak, at kung meron namang magagawa ang mga anak, huwag niyong tikisin kasi ang Diyos po ay magagalit. Hindi po ibibigay ng Diyos yung kanyang pangako sa mga anak pag ganun. Kaya yan, sa mga nanay, cheer up mga nanay. Hindi end of the world. Kung may mga nakakalimot na mga anak, tandaan nyo, kahit kailan, tandaan nating lahat na kahit kailan, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin ng mga nanay o sa lahat ng mga magulang. Kung nagkukulang man ang pag-ibig ng ating mga anak sa magulang, pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagkukulang. Kahit minsan, hindi po nagkulang ang pag-ibig ng Diyos. At ang Diyos po ang siyang magtutustos sa lahat ng mga magulang na talagang needy. Ang Diyos po ang magbibigay ng kagalingan sa lahat ng mga magulang o mga nanay na may mga sakit karamdaman. Ang Diyos po ang gagawa ng kaparaanan para po abutin ang kalagayan ng lahat ng mga magulang, lalo na po ng mga nanay. So, yun lang mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na kung si Nanay Rayleigh nyo ay nagsisermon dahil napakarami ko pong experience mga kaibigan, napakarami kong nakita ng mga sitwasyon ng mga nanay na talagang kahabag-habag, kaawa-awa. Kaya pagpasensyahan nyo na kung nagsisermon ako ngayong araw. At wala po akong dalangin sa araw na ito, kundi pagpalain ng Diyos ang lahat ng mga nanay. Ganon din ang mga kumpleto pa ang magulang, at pagpalain ng Diyos ang mga anak na mapagmahal, mapagkalinga sa mga magulang, at nawa magisingin ng Diyos ang mga anak na kinalimutan na ang magulang. Nawa ay pagkalooban ng Diyos ng pag-ibig at pagpapahalaga sa puso ng mga anak na pinapili ng kanilang mga asawa. Magulang pa rin. Yan yung laging sinasabi, ang asawa pwedeng makita, pwedeng palitan. Pero ang magulang ay isa lang. Ang nanay ay isa lang. Kapag ito'y nawala, hindi ka na pwedeng bumili sa drugstore. So hanggang dito na lang mga kaibigan, ang sermon, ang vlog ni Lola Inday nyo. Pagpalain po tayong lahat, manatili lang po tayong maging masaya, maligaya, kahit anong sitwasyon ng buhay. Huwag po tayong lalayo sa ating Panginoon. Kahit anong sitwasyon ng buhay, yung pananalig, pananampalataya na sa Diyos ay hindi po matinag ng sitwasyon. Hanggang dito na lang po muli. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Ingatan
at patagumpayin sa lahat ng ating ginagawa. In Jesus' name, Amen.